Sa isang bayan na malapit sa kabundukan, may isang kwentong kumakalat tungkol sa isang pampasaherong bus na bumabagtas sa isang madilim at liblib na daan tuwing darating ang hating gabi. Ayon sa mga tsuper, may misteryosong pasahero na laging sumasakay sa eksaktong lugar. Isang babaeng nakaitim, sumasakay lang at hindi nagsasalita, at palaging nauupo sa pinakadulong bahagi ng sasakyan. Kinagabihan, may dalawang tsuper na nag-uusap tungkol sa kanilang biyahe. Wala naman siguradong masama kung isa lang ang pasahero, di ba? Sabi ng isang bagong tsuper. Wala naman. Pero binalaan niya ito sa kumakalat na balita tungkol sa babaeng nakaitim na palaging sumasakay. Huwag mo itong titigan sa salamin at kakausapin kahit ano ang mangyari. At higit sa lahat, huwag mo siyang ihahatid kung siya na lang ang natitirang pasahero. Dahil baka sa iba kayo mapunta at kung saan ka dalhin. Miss, kailangan niyo sumagot kasi paano ko kayo mayahatid kung... Napatingin ng tsuper sa rearview mirror at nakita niya ang babaeng tumingin sa kanya. Maitim ang kanyang mga mata at duguan ang gilid nito. Biglang napapreno ang konduktor. Napasigaw siya at pagtingin niya ulit ay wala na ang kinakausap niyang pasahero. Nanginig ang kanyang buong katawan at agad siyang bumaba sa bus na sinasakyan niya. Hindi na siya bumalik sa trabaho kinabukasan. Pero ang mas nakakatakot, may nakakita sa kanya kinagabihan. Naglalakad sa gilid ng highway. Tulala, nakangiti, at bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Simula noon, tuwing may bagong empleyado sa bus company, lagi na silang nagbibigay ng babala. Huwag mo nang titigan o kakausapin ang pasaherong itim ang damit, lalo na kung nag-iisa ito. Dahil kung magkamali ka, baka hindi mo na alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Kalaunan, isang driver ang nagtangkang sundan kung saan bumababa ang misteryosong babae. Sinilip niya sa side mirror habang unti-unting naglalakad ito pababa ng bus. Pero napansin niyang hindi gumagalaw ang mga paa nito. Parang lumulutang lang sa hangin. Sumilip siya sa bintana. Pero pagdungaw niya, wala na rin ang babae. At sa dingding ng kanyang kwarto, may nakasulat na naman na dugo na parang galing sa tsuper. Salamat sa paghatid. Ngayon, susunduin naman kita. Isang linggo matapos ang libing ng driver, may bagong kwentong lumaganap. Isang pasahero ang sumakay sa hating gabi at may napansin siyang kakaiba sa tsuper ng bus. Tahimik ito. Malamig ang mga mata at parang hindi na gumagalaw ang dibdib nito na tila hindi na humihinga. Nang bumaba na ang pasahero at pasimpleng sumulyap sa bintana, lumingon sa kanya ang tsuper. Nakita niya na itim na rin ang mga mata nito at nakakatakot itong ngumiti sa kanya.